Noong 1978, tahimik na isinilang ang isang bata, at nang lumingon ang doktor, lahat ng nasa silid ay umatras. Hindi ito takot, kundi pagkamangha. Ang sanggol ay may kalahati ng buhok na ganap na puti, ang kalahati ay itim, may matinding itim na balat, at mga matang ubod ng asul na tila nagliliwanag sa dilim. Sa loob ng maraming dekada, nakalimutan ng mundo ang bihirang batang ito. Ngunit ngayon, matutuklasan niyo kung ano ang nangyari sa kanya. Sa isang maalinsang gabi ng Nobyembre 1978, sa mapagpakumbabang suburb ng Savannah, Georgia, isang ambulansya ang nagmamadali sa masisikip na kalye na tila dala ang sarili nitong kapalaran. Sa loob, isang binibini na nagngangalang Marilyn. Mabilis siyang humihinga, ang kanyang pinagpapawisang mga kamay ay nakahawak sa kumot. Ang kanyang asawang si Isaac, naglalakad pabalik-balik sa ospital, balisa na naghihintay, sinusubukang itago ang takot na kumapit sa kanya mula nang sabihin ng doktor na ang panganganak ay magiging komplikado. Ang pagbubuntis ni Marilyn ay iba na mula sa simula. Ang kanyang tiyan ay lumaki sa kakaibang bilis. Ang sanggol ay napakakonti gumalaw, at sa ilang pagsusuri, sumumpa ang mga doktor na nakakita sila ng anino ng dalawang kulay sa tuktok ng kanyang ulo. Walang makapagpaliwanag nito. Sinabi lang nila kay Marilyn na magtiwala at ginawa niya. Nang dumating ang sandali, ang silid, panganganak ay naging napakatahimik, tila tumigil maging ang orasan. Hiniling ng nurse kay Marilyn na umire sa huling pagkakataon. Sumigaw siya, umiyak, pumiga sa kamay ng doktor, at pagkatapos ang tunog na hinihintay ng lahat ay hindi dumating. Ang sanggol ay isinilang sa katahimikan. Hawak ng doktor ang bata, tiningnan ang kanyang mukha at natigilan. Diyos ko, bulong niya. Dahan-dahang lumapit ang nurse at nakita niya. Ang bata ay itim, ngunit may isang gilid ng buhok na puting nyebe mula ugat hanggang dulo. Isang puting napakadalisay na tila ilaw. Ang kabilang gilid ay ubod ng itim, parang gabi na walang buwan. At nang unang idilat ng sanggol ang kanyang mga mata, napasinghap ang doktor. Sila ay asul na may imposibleng kulay, halos kristal, tila sumasalamin sa buong langit sa loob nila. Buhay ba siya? Tanong ni Marilyn, pagod, hindi makabangon ng ulo. Umiling ang doktor, tuliro pa rin. Buhay siya. Siya ay perpekto, iba lang. Binalot ng nurse ang sanggol sa isang tela, ngunit bago pa man niya ito maiabot sa ina. Bumukas ang pinto ng silid. Sumugod si Isaac, baliwala ang patakaran na hindi maaaring pumasok ang mga magulang sa lugar na iyon. Nasa likod niya ang gwardiya, ngunit tumigil nang makita ang pagkabahala sa mukha ng lalaki. Anak ko, nasaan ang anak ko? Inabot ni Marilyn ang kanyang mga bisig at inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang kandungan. At sa sandaling iyon, kahit pagod, kahit may mga luha pa rin na natutuyo sa kanyang mukha, ngumiti si Marilyn. Isaac, tingnan mo ang ating maliit na babae. Lumapit si Isaac at nang makita ang kanyang anak, ang kanyang mundo ay nahati sa dalawa. Bago at pagkatapos ng sandaling iyon. Ito ba totoo ba ito? Bulong niya, maingat na hinawakan ang puting buhok, takot na sirain ang isang bagay na natatangi. Sagot ni Marilyn. Atin siya. Nagsimulang umiyak ang sanggol, at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid, sinisira ang katahimikan na nakagulat sa lahat noong una. Ito ay isang malakas, determinadong iyak, iyak ng isang dumating sa mundo upang makita. Kumuha ng mga larawan ang mga doktor upang idokumento ang kaso. Ang ilan ay tumawag ng mga espesyalista, ang iba ay gustong tingnan ng mas malapitan. At habang lumilipas ang mga oras, ang balita ay nagsimulang kumalat sa ospital. Ang mga taong hindi pa nakakakita sa pamilya dati ay nagpakita upang subukang mag-espiya. Maging ang mga mamamahayag ay nagtangkang pumasok. Ang doktor, napansin ang paggalaw, bumalik sa silid na may seryosong ekspresyon. Marilyn, Isaac, ang inyong anak ay isinilang na may bihirang genetic condition. Hindi ito mapanganib, ngunit ito ay natatangi. Malamang na makakaakit siya ng pansin saan man siya magpunta. Maraming tao ang magnanais na kumuha ng larawan, magtanong. Hinawakan ni Marilyn ang sanggol na mas mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi siya isang attraction. Siya ang anak ko. Naiintindihan namin, sabi ng doktor. Ngunit marahil kailangan niyo ng proteksyon. Ang batang ito ay mag-iwan ng tatak sa mga henerasyon. Bumuntong hininga si Isaac. Ang kanyang pangalan. Napili na namin ito. Ngumiti ang doktor. At ano ito? Tiningnan ni Isaac si Marilyn.
Tumango siya. Eloise. Muling idinilat ng sanggol ang kanyang mga mata na tila naiintindihan na ang pangalang iyon ay kanya. Asul, matindi, nagpapaalala sa mundo na walang pagkakataon doon. Lumaki si Eloise sa bisig ng kanyang ina, nakikinig sa mga kwento tungkol sa tapang, lahi, at lakas. Mula sa murang edad, nakakaakit siya ng pansin saan man siya magpunta. Ang ilang mga tao ay bumingiti, ang iba ay nagbubulungan sa likod niya, at ang ilan, sa kasamaang palad, ay nagtatanong ng malulupit na tanong. Sa edad na 5, unang napagtanto ni Eloise na hindi siya katulad ng ibang bata. Isang umaga ng taglaga sa paaralan, itinuro ng isang babae ang kanyang buhok at sinabing, mukha kang siranghati sa gitna. Hindi naiintindihan ni Eloise. Bakit? Dahil ang kalahati ay isang paraan at ang kalahati ay iba. Nakialam ang guro, ngunit ang mga salita ay patuloy na umalingaw sa loob niya. Nang makauwi siya, tumakbo si Eloise sa banyo, umakyat sa isang upuan, at tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Hinawakan niya ang puting gilid. Hinawakan niya ang itim na gilid. Tinignan niya ang kanyang sariling mga mata. Mama, tawag niya, umiiyak. Kakaiba ba ako? Lumuhod si Marilyn sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Kakaiba, mahal ko. Ikaw ay bihira. Bihira na parang brilyante. Bihira na parang isang bagay na isang beses lang ipinanganak sa buhay. Pero walang katulad ko. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ka espesyal. Lalo pang umiyak si Eloise. Ngunit ngayon ito ay luha ng ginhawa. Nang gabing iyon, ipinahinga ni Marilyn ang kanyang noo laban sa kay Eloise at sinabing, isang araw, gugustuhin ng buong mundo na malaman kung sino ka. Ngunit kapag dumating ang araw na iyon, kailangan mong maging handa. Ang hindi alam ni Marilyn ay darating ang araw na ito sa paraang magbabago hindi lamang sa buhay ni Eloise, kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng nasa paligid niya, at mas maaga kaysa sinuman ang nag-akala. Lumipas ang mga taon, at lumaki ang maliit na Eloise, dala ang 2 kulay sa kanyang buhok, at isang buong mundo sa loob ng kanyang mga mata. Habang siya ay tumatanda, lalo namang nagiging maliwanag ang bihirang kagandahan na inilagay ng tadhana sa kanya. At kasabay nito, lalo namang bumibigat ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay gustong yakapin siya. Ang iba ay gustong suriin siya na tila isa siyang nilalang sa laboratorio. Mayroong humahanga sa kanya. Mayroong nanlilibak sa kanya. At mayroong hindi lang marunong makitungo sa isang tila dinisenyo upang hindi magkasya. Sa edad na 13, naiintindihan na ni Eloise na ang buhay ay hindi magiging simple. Sa paaralan, siya pa rin ang target ng kuryosidad at mga komento. Sinubukan ng mga guro na protektahan siya, ngunit hindi sila palaging nagtagumpay. Tinawag siya ng kanyang mga kaklase na kalahating araw at kalahating buwan, minsan may pagmamahal, minsan may mali siya. Sa bahay, nanatiling matatag si Marilyn, inuulit ang mga salita na humubog sa pagkabata ng kanyang anak. Hindi ka kakaiba. Ikaw ay bihira. Ngunit kahit ang pinakamagandang parirala sa mundo ay hindi sapat kapag ang isang murang puso ay natututo pa lamang na maging matibay. Isang araw, umuwi si Eloise mula sa paaralan na mas lulungkot kaysa karaniwan. Agad itong napansin ni Isaac. Umupo siya sa mesa, ibinagsak ang kanyang backpack sa sahig, at nagsimulang kalikutin ang kanyang buhok na tila sinusubukang lutasin ang isang hindi nakikitang bugtong. Dahan-dahang lumapit si Isaac na may marunong na paraan ng ama, laging nag-obserba bago magsalita. May nangyari ba sa paaralan ngayon, anak? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Eloise. Nang itinaas niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga asul na mata ay puno ng luha. Kumuha ulit sila ng mga larawan ko. Sinabi nila na dapat akong nasa isang website. Sinabi nila na sobra akong kakaiba para maging normal. Bumuntong hininga si Isaac. Alam niya na hindi sapat na sabihin na maayos ang lahat dahil para kay Eloise ay hindi. Naghila siya ng silya, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Minsan, sinusubukan ng mundo na paniwalaan tayo na ang pagiging iba ay isang masamang bagay. Ngunit tanging ang mga natatakot sa hindi nila nauunawaan ang nag-iisip ng ganoon. Huminga si Eloise. At bakit kailangan akong isilang ng ganito? Tinignan ni Isaac ang mga mata ng kanyang anak upang paalalahanan ang mga tao na mayroong bihira at ang bihira ay maganda. Ang pagiging iba ay patunay na gusto pa rin ng Diyos na lumikha ng mga natatanging bagay. Ang gabing iyon ay mas nakaimpluwensya kay Eloise kaysa anumang nakaraang pag-uusap.
Nakatulog siya na iniisip ang mga salita ng kanyang ama, ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan na iningatan niya sa kanyang sarili. Gaano katagal niya kayang dalhin ang natatanging iyon nang hindi siya dinudurog ng mundo? Nang siya ay naging 17, may pinagdaanan si Eloise na magpakailanman magbabago sa kanyang pagtingin sa sarili. Isang lokal na photographer na nagngangalang Miriam ay nagtatrabaho sa isang proyekto tungkol sa pagkakaiba-iba ng estetika at nakarinig ng mga bulong tungkol sa isang pambihirang binibini. Inabot ng mga linggo bago niya nagawang makipag-usap kay Marilyn. Ang kanyang ina ay nagdududa sa anumang paglantad. Ngunit malumanay na nagpumilit si Miriam, nangangako ng respeto, privacy, at autonomiya. Gusto ko lang ng isang portrait, sabi ng photographer. Isang larawan na nagdiriwang kung ano ang gumagawa kay Eloise na kung sino siya. Pagkatapos ng mahabang talakayan, pinayagan ni Marilyn ang kanyang anak na magdesisyon, at sa unang pagkakataon, nais ni Eloise na makita sa sarili niyang mga tuntunin. Pumayag siya. Sa araw ng photoshoot, nag-set up si Miriam ng isang maliit na pansamantalang studio sa garahe ng sarili niyang apartment. Likas na liwanag, simpleng background, walang anumang gagawing tanawin si Eloise, isa lamang espasyo kung saan siya maaaring umiral. Nang pumasok si Eloise, natigilan si Miriam. Hindi lang ito ang kanyang bihirang kagandahan. Ito ay ang kanyang presensya. Tila ang bawat hakbang na ginawa ng binibini ay nagdadala ng mga taon ng tahimik na kaligtasan. Ang kanyang buhok ay nahahati sa dalawang universo. Ang kanyang mga asul na mata na tila nakakakuha ng bawat detalye ng buhay. Ang kanyang madilim na balat na nagliliwanag ng sarili niyang lakas. Inayos ni Miriam ang kamera. Nanatiling tahimik si Eloise. Sinabi ng photographer na hindi niya kailangang ngumiti o mag-pose. Nandoon lang. Umiiral lang. At sa sandaling iyon, sa isang kisap mata, lahat ay nagbago. Ang panghuling larawan ay nagpakita kay Eloise na direktang nakatingin sa lente. Ang kanyang buhok ay nahati sa gitna, ang isang gilid ay puti tulad ng uban ng taglamig, ang kabilang ay itim na parang uling. Ang kanyang mga asul na mata ay parang dalawang punto ng liwanag na tila tumutusok sa larawan. Ang kanyang ekspresyon ay payapa, ngunit may dala itong isang bagay na mas malalim. Para itong sinasabi ni Eloise sa mundo, umiiral ako at hindi ako magtatago. Nag-post si Miriam ng larawan sa isang maliit na online exhibition. Sa simula, ito ay para lamang sa mga kaibigan at lokal na artista, ngunit sa loob ng 24 oras, ang larawan ay kumalat sa lahat ng social network. Sa loob ng 72 oras, ibinabahagi na ito ng mga pahina ng fotografiya, mga grupo ng pagkakaiba-iba, at internasyonal na media outlet. Ang mga tao mula sa buong mundo ay nagtatanong kung sino ang babae sa larawan. Sinabi ng ilang gumagamit na ito ay peke. Ang iba ay sumumpa na mukha itong karakter sa pelikula. Marami ang tumawag na maganda ito. Ang iba ay tumawag na kasinungalingan ito. Ngunit walang sinuman, ang maaaring mag-scroll sa larawang iyon nang hindi tumitigil. Hindi tumigil sa pagriring ang cellphone ni Marilyn. Nag-crash ang email inbox ni Miriam, at si Eloise, takot, ay nanood habang ang sarili niyang mukha ay nagiging viral ng walang pahintulot niya. Ang pagbabago ay dumating 3 linggo pagkatapos, nang makipag-ugnayan sa kanya ang isang magasin sa Amerika na specialized sa bihirang kaso at inspirasyonal na kwento, humihingi ng isang panayam. Agad na tumanggi si Marilyn, ngunit si Eloise, na 18 na, ay humingi sa kanyang ina na hayaan siyang gumawa ng desisyon. Ma, buong buhay ako ay naitago. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot ka sa kung ano ang gagawin sa akin ng mundo. Ngayon nakita ako ng mundo. At sa unang pagkakataon, sa palagay ko ay makakapili ako kung paano ako makikita. Nanatiling tahimik si Marilyn sa loob ng mahabang minuto. Ang kanyang mapagprotektang instinto ay nakikipag, laban sa kanyang pagnanais na makita ang kanyang anak na malaya. Sa wakas, tumango siya. Sige, ngunit hindi ka alis ng mag-isa. Ang panayam ay naganap sa isang tahimik na parke. Ang reporter ay nagtanong ng simple, mapagkumbabang tanong. Sumagot si Eloise ng tapat. Nagsalita siya tungkol sa sakit, hagdanan, ang mga komento, ngunit tungkol din sa kagandahan ng pagiging bihira. Humiling lamang siya ng isang bagay, na ang kanyang kwento ay isalaysay ng may dignidad, hindi bilang tanawin. Ang artikulo ay inilathala 2 linggo pagkatapos na may pamagat na, ang binibini na nagdadala ng 2 mundo sa kanyang buhok. Nang basahin ito ni Eloise, umiyak siya dahil sa unang pagkakataon, may nakakita lampas sa visual impact.
Nakita nila ang batang lumaki na naririnig na siya ay kakaiba, ngunit sa wakas ay naunawaan ang sarili niyang lakas. Ang hindi alam ng sinuman ay ang panayam na iyon ay simula pa lamang. Sapagkat kalaunan, may mas malaki at mas hindi inaasahang mangyayari. Isang bagay na muling magbubukas ng matatandang sugat, magbubunyag ng mga sekreto na iningatan ni Marilyn mula pa sa pagkasilang ng kanyang anak at maglalagay kay Eloise sa harap ng pinakamalaking suliranin sa kanyang buhay. At lahat ng ito ay magsisimula sa isang pangkaraniwang hapon nang dumating sa pinto ng pamilya ang isang sobre na walang return address. Isang sobre na naglaman ng nag-iisang larawan, isang lumang larawan mula 1,978 ng isang sanggol na nakahiga sa isang metal na mesa sa ospital. Kalahati ng kanyang buhok ay puti, kalahati ay itim, at asul na mga mata na nagliliwanag sa unang pagkakataon. Nakalatag ang sobre sa mesa ng kusina. Maliit na ninilaw. Walang return address. Walang bagong selyo. Walang return address. Tila naglakbay ito ng mga dekada upang mapunta doon, sa harap ni Marilyn, na nakatingin sa papel na tila ito ay isang anino mula sa nakaraan, na bumabalik upang kolektahin ang isang bagay. Dahang bumaba si Eloise sa hagdan, inaayos ang kanyang buhok, nahahati sa gitna, mamasa-masa pa mula sa kanyang paliligo. Nang makita niya ang kanyang ina na hindi gumagalaw sa harap ng sobre, sumimangot siya. May nangyari ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Marilyn. Ibinato lang niya ang sobre patungo sa kanyang anak na tila ang kanyang mga kamay ay sobrang bigat na upang hawakan pa ito. Maingat na binuksan ni Eloise ito, dahan-dahang kinukuha ang nilalaman, halos natatakot sa kung ano ang makikita niya sa loob. Isang larawan, isang flash na natigil sa oras. Isang bagong panganak na sanggol sa isang malamig na mesa ng ospital na nakatingin sa kamera na tila naiintindihan na niya na dadalhin niya ang bigat ng pagiging bihira magpakailanman. Kalahati ng kanyang buhok ay puti, kalahati ay itim, ang parehong asul sa kanyang mga mata. Siya yon. Ngunit ang larawang iyon ay hindi umuiral sa album ng pamilya. Wala ito kahit saan. Naramdaman ni Eloise na umiikot ang kanyang tiyan. Ma, sino ang kumuha niyan? Inilagay ni Marilyn ang kanyang kamay sa bibig at itinungo ang kanyang mukha sa gilid na tila malapit na siyang umiyak. Ang kanyang paghinga ay naging maigsi. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, ngunit alam ko kung sino ang kumuha niyan. Ang doktor na nagpaanak sa akin. Kumuha siya ng ilang larawan upang idokumento ang kaso upang ipadala sa isang research center. Ngunit ito ay hindi ko pa nakikita dati. Umupo si Eloise, sinusubukang iproseso ito. May kabuluhan na inirehistro ng ospital ang panganganak. Ngunit bakit pagkatapos ng napakaraming taon, biglang lumitaw ang larawang iyon? Sa palagay mo, siya ang nagpadala? Tanong ni Eloise. Umiling si Marilyn. Nagretiro siya ilang taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng koneksyon sa kanya. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya. Pumasok si Isaac sa kusina sa sandaling iyon. Ang katahimikan ay napakalalim kaya agad niyang naunawaan na may nangyayari. Nang makita niya ang larawan sa kamay ng kanyang anak, namutla ang kanyang mukha. Saan galing ito? Nasa pinto, sagot ni Marilyn. Walang pangalan, wala. Huminga ng malalim si Isaac. Ang uri ng hininga na alam lamang ng mga taong nabuhay na may nakatagong sakit. Napagtanto ni Eloise na may mas malaking bagay doon, isang bagay na alam ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya. May itinatago kayo sa akin, hindi ba? Nag-atubili si Marilyn. Pumikit si Isaac sa loob ng isang sandali. At si Eloise, nakikita ito, naramdaman niyang bumibilis ang kanyang puso. Hihila ang ina ng upuan at umupo. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka, sabi niya sa mahinang tinig. Sinusubukan ko lang protektahan ka. Kailangan kong protektahan ka. Protektahan mula saan? Tanong ni Eloise. Ipinagsama ni Marilyn ang kanyang mga kamay na tila nagtitipo ng tapang at nagsimulang magsalita. Nang ipinanganak ka, ilang doktor ay nabighani sa iyong itsura. Ang iba ay inisip na ikaw ay isang pag-aaral sa kaso, at mayroong mga gustong kunin ka mula sa akin. Para sa pananaliksik, para sa mga pagsusuri. Naramdaman ni Eloise na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano? Gusto ng ospital na panatilihin kang naka-admit. Nais ng estado na magbukas ng investigasyon. Nais ng mga tao na malaman kung sino ang iyong mga ninuno, kung ano ang iyong mga kalagayan. Hindi ako natulog sa loob ng ilang araw, takot na.
May kukuha sa akin. Idinagdag ni Isaac, ang doktor na nagpaanak sa iyo ay ipinagtanggol ka hanggat makakaya niya, ngunit dinokumento rin niya ang lahat. Ito ay protokol, ngunit hindi ko kailanman nakita ang ilan sa mga record na yon, tulad ng larawang ito. Tiningnan ni Eloise ang larawan muli at sa unang pagkakataon naramdaman niya na ang natigil na piraso ng nakaraan na ito ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang banta. May nag-inat nito. May nag-abang. Alam ng isang tao eksakto kung saan siya hahanapin ngayon. Bakit? Tanong ni Eloise halos pabulong. Bakit ipadala ito ngayon? Inilagay ni Isaac ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Para balaan ka. Para paalalahanan ka. Hindi ko alam. Ngunit kung sino man ang nagpadala nito ay alam na ang larawang ito ay makakaapekto sa iyo. Bumaba ang gabi sa bahay tulad ng isang mabigat na belo. Hindi nakakain ng hapunan si Eloise. Umupo siya sa porch, nakatingin sa madilim na langit, nakikinig sa malayong tunog ng mga kotse na dumadaan sa kalye. Ang mundo ay nagpatuloy na tila walang nangyari. Ngunit sa loob niya may gumuguho. Habang nakatingin sa sarili niyang salamin sa glass door, sinubukan ni Eloise na isipin ang sarili bilang isang sanggol sa malamig na mesa. Isang buong buhay na minarkahan mula sa pinakaunang minuto. At ngayon sa edad na 20, may nagbubukas muli ng sugat. Kung sino man ito, bakit ngayon, naisip niya. Ang cellphone nag-vibrate. Isang hindi kilalang mensahe. Isang paungusap lang. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong kapanganakan. Naramdaman ni Eloise ang isang kiliti sa kanyang balat, na tila may kuryente na dumadaan sa kanyang buong katawan. Bago siya makasagot, dumating ang isa pang mensahe. Hindi ka nag-iisa sa silid na yon. Mayroong isang bagay tungkol sa iyo na hindi kailanman sinabi sa iyo ng iyong mga magulang. Bumilis ang kanyang puso. Tumalon si Eloise na tila nasusunog ang lupa. Nagmadali siyang dumaan sa pinto ng sala kung saan tahimik pa ring nag-uusap sina Marilyn at Isaac. May nagte-text sa akin, sabi niya ng hinihingal, sinasabing mayroong isang bagay tungkol sa aking kapanganakan na itinatago niyo. Totoo ba? Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasakit na tugon na kailanman natanggap ni Eloise. Inilagay ni Marilyn ang kanyang kamay sa dibdib. Nakatingin si Isaac sa sahig. Parehong tila nakikipaglaban sa mga salita na sumusubok tumakas, ngunit nagdadala ng sobrang daming pagdurusa upang madaling masabi. Ma, magsalita ka, pakiusap. Sa wakas, itinaas ni Marilyn ang kanyang mukha. Eloise. Hindi lang isang larawan ang kinuha nila noong araw na yon. May iba pa. Yumiling si Eloise. Ano? Iba pa? Pumikit ang ina at hinayaan ang mga luha na bumagsak. Hindi lang ikaw. May isa pang sanggol doon. Natigilan si Eloise. Iba pa? Dahan-dahang tumango si Marilyn. Nang ipinanganak ka, inisip ng doktor na nakarinig siya ng 2 tibok ng puso, ngunit ang pangalawang tibok ng puso ay pag-aari ng isang sanggol na hindi nakaligtas. Nakita ko lamang siya sa loob ng ilang segundo. Mukha siyang ikaw. May magaan din siyang mga mata, ngunit hindi siya huminga. Inilagay ni Eloise ang kanyang kamay sa bibig, naramdaman niyang umiikot ang mundo sa paligid niya. Tahimik na nadurog ang lahat sa loob niya. Ang ideya ng pagkakaroon ng buhay kasama ang isa pang buhay, isa pang bahagi niya na nawala bago pa man siya makahinga. Para siyang tinamaan ng kidlat sa dibdib. Bakit hindi niyo kailanman sinabi sa akin, sigaw niya. Sinubukan ni Isaac na lumapit. Dahil maliit ka pa. Dahil malaki ang sakit. Dahil ayaw namin na magdala ka ng isang trauma na hindi sa'yo. Lumayo si Eloise. Kung gayon, kaninong trauma? Eyon. Sa inyo? Ngayon, akin na rin. Tumakbo siya palabas ng pinto kahit sinubukan ni Marilyn na tawagin siya. Malamig ang gabi, ngunit hindi man lang napansin ni Eloise. Mabilis siyang naglakad sa mga kalye nang walang direksyon, na tila ang bawat hakbang ay itinutulak ng isang ipuklubot. Ang kapatid na hindi ko kailanman nakilala, iyon ay umalingaw-ngaw sa loob niya ng walang katapusan. Ang kapatid na dapat ay kasama ko. Ang kapatid na may mukha ko. Ang kapatid na marahil ay may kalahati ng buhok na puti at kalahati ay itim. Ang kapatid na hindi kailanman nabuhay. Umupo siya sa isang bangko sa isang walang tao na plaza. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa kanyang emosyon, ngunit walang makakapagpatahimik sa mga luha na sineseryoso niya mula pa sa sobre.
Hindi lang ito tungkol sa larawan. Hindi lang ito tungkol sa malulupit na komento mula sa pagkabata. Hindi lang ito tungkol sa pagiging iba. Ngayon, mayroong sakit ng isang bagay na hindi kailanman nasabi sa kanya. Ang sakit ng isang nawawalang kalahati. Ito ang sandali na kayo na nakikinig sa kwentong ito ngayon ay maaaring nakatulong. Kung nakarating kayo hanggang dito, mag-iwan ng komento na may salita na nagpapaliwanag kung paano naramdaman ang paghahayag na ito sa inyo. Ang inyong opinyon ay tumutulong sa kwentong ito na umabot sa mas maraming tao na kailangang marinig ito. Huminga ng malalim si Eloise, sinusubukang makahanap ng lakas, ngunit ang lahat sa loob niya ay tila nakabinbin hanggang sa muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mula sa parehong hindi kilalang numero, ang pangalawang sanggol ay hindi namatay. Kinuha siya. Tumigil ang puso ni Eloise. Nagpatuloy ang mensahe at alam ko kung nasaan siya. Namilay si Eloise sa harap ng mensahe. Tahimik ang plaza. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap at ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa kanyang katawan na tila ang buong gabi ay sinusubukang sabihin sa kanya ang isang sekreto. Ang screen ay nagliwanag sa kanyang mukha, sumasalamin sa kanyang mga asul na mata na ngayon ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at isang pag-asa na ayaw niyang aminin. Ang pangalawang sanggol ay hindi namatay. Kinuha siya. Nanginginig ang mga kamay ni Eloise. Binasa niya ito ng ilang beses. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit ang sakit na kumapit sa kanyang dibdib ay nagsabi sa kanya na sa paano man ay lagi niyang naramdaman na may kulang. Na tila sa loob niya ay mayroong isang kawalan na hindi kayang punan ng anumang paliwanag sa buhay. Nag-vibrate muli ang telepono. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka mag-isa bukas. Sa alas negatibo 11:00 ng umaga, sa lumang gusali ng administrasyon ng Savannah Municipal Hospital, Silid Tatloy. Nakatingin si Eloise sa mensahe, hindi makasagot. Sa loob ng ilang segundo, inisip niya na burahin ito, baliwalain ito, kalimutan ito. Ngunit ang ideya ay nasusunog sa loob niya na parang wildfire. Ang posibilidad na mayroong umiral na nakabahagi niya ng unang mga sandali ng kanyang buhay, isang kapatid, isang buhay na sumasalamin sa iba. Dahan-dahan siyang naglakad pauwi. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung dapat niyang sabihin sa kanila, ngunit alam niya na kailangan niyang pumunta. Nang lumakad siya sa pinto, nakaupo si Marilyn sa sofa, nakatakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Si Isaac ay naglalakad pabalik-balik, balisa. Nang pumasok si Eloise, pareho silang tumayo na tila nakakita sila ng multo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Marilyn, ang kanyang tinig nanginginig. Huminga ng malalim si Eloise. Hindi ganap, ngunit narito ako. Tumakbo sa kanya ang ina, mahigpit siyang yakap. Gumanti ng yakap si Eloise, ngunit mayroong isang hindi maiiwasang distansya. Ang kanilang mundo ay hindi na pareho. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Eloise. Nagsalita siya tungkol sa mga mensahe. Nagsalita siya tungkol sa inayos na pulong. Nagsalita siya tungkol sa pangako na ang pangalawang sanggol ay buhay. Namutla si Marilyn. Pinindot ni Isaac ang kanyang mga kamay laban sa kanyang noo. Maaaring mapanganib ito, sabi niya. Maaaring may gumagawa ng mga bagay, sinusubukang saktan ka. At paano kung hindi siya, sagot ni Eloise. Paano kung buhay siya? Paano kung may kumuha sa kanya mula sa inyo, mula sa akin? Huminga ng malalim si Marilyn, sinusubukang manatiling kalmado. Hindi ko kailanman hayaan silang kumuha sa iyo mula sa akin, Eloise. At hindi kailanman nagkaroon ng anumang pahiwatig na ang pangalawang sanggol ay nakaligtas. Nakita ko nang kinuha siya ng doktor. Hindi siya humihinga. Tiningnan ni Eloise ang mga mata ng kanyang ina. Kaanak mo lang sa akin. Marahil ikaw ay sobrang mahina upang maunawaan ang lahat. Marahil may nagkasinungaling sa inyo. Hindi namin maaaring baliwalain ito. Kailangan kong pumunta. Sinubukan ni Isaac na makipagtalo, ngunit matatag na itinaas ng kanyang anak ang kanyang kamay. Pupunta ako. Takot, hindi alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ngunit pupunta ako. Kinabukasan, nagising si Eloise bago sumikat ang araw. Ang kanyang buhok na nahati sa gitna ay nakatali sa isang simpleng scarf. Nagdamit siya ng madilim na damit at tahimik na umalis. Mahaba ang lakad patungo sa lumang ospital. Ang inabandunang gusali ay tila humihinga ng kasaysayan.
Basag na salamin, nagbabalat na pintura, at umalingaw-ngaw na katahimikan. Nag-alas negatibo 11 nang pumasok si Eloise sa gilid na pinto. Gaya ng itinuro, ang pasilyo ay mamasa-masa at mabaho ng amag. Ang silid tatlori ay nasa dulo ng isang makitid na pasilyo. Nang buksan niya ang pinto, inaasahan niyang may makikita, ngunit walang tao sa silid. Gumawa si Eloise ng 2 hakbang sa loob, huminga ng malalim. May tao ba rito? Isang mahina na ilaw ang kumislap. Ang tunog ng maliliit na yapak ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay may isang figura na pumasok sa pinto. Isang matanda na babae na nakukuba, ngunit may matibay na tingin, puting buhok na nakatali sa isang simpleng putyok. Sino ka? Tanong ni Eloise. Matindi siyang tiningnan ng babae. Ako ang doktor na nagpaanak sa'yo. Natigilan si Eloise. Dr. Lewis, tanong niya, naghahanap ng malalim sa kanyang mga alaala para sa pangalan na binanggit ng kanyang mga magulang. Tumango ang babae. Akala ko patay ka na. Ngumiti siya. Hindi pa. Hindi gumagalaw na tumayo si Eloise, naghihintay. Huminga ng malalim ang doktor, nakasandal sa mesa sa tabi niya. Kailangan mong malaman ang katotohanan at walang ibang makakapagsabi sa iyo kundi ako. Lumapit siya, malalim na nakatingin sa mga asul na mata ni Eloise. Hindi ka isinilang ng mag-isa. Ang kapatid mo ay isinilang ilang segundo pagkatapos. Ang kanyang puso ay mahina, napakahina, ngunit huminga siya. At sa sandaling iyon, isang team ng mga mananaliksik na nasa ospital ay inilabas ako sa silid. Kinuha nila ang sanggol bago ko pa sila mapigilan. Bakit? Tanong ni Eloise, pumutok ang kanyang boses. Dahil ikaw at ang kapatid mo ay itinuturing na kabilang sa napakabihirang kaso. Nais nilang pag-aralan kayo. Nais nilang ihiwalay ang pinaniniwalaan nilang natatanging genetic mutation. Lumaban ako, Eloise, ngunit bata pa ako. Mayroon akong maliit na kapangyarihan. Nang bumalik ako, nasa bisig ka ng iyong ina, at ang iyong kapatid ay nawala, at walang sinumang gumawa ng anuman. Sumigaw si Eloise. Ibinaba ng doktor ang kanyang ulo. Sinubukan kong mag-ulat nito. Sinubukan kong balaan ang kanyang mga magulang, ngunit itinabi ako. Sinabi nila na ako ay hindi matatag, na ipinaghalo ko ang mga katotohanan. At pagkatapos noon, nakatanggap ako ng pagbabanta. Sa loob ng mga dekada, nabuhay ako dala ang bigat na ito. At ngayon, nakikita kang muli online, alam kong hindi ako maaaring mamatay dala ang sekreto na ito. Naramdaman ni Eloise na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano ang nangyari sa kanya? Nasaan siya? Naghalungkat ang doktor sa isang lumang folder at kinuha ang isang larawan. Isang batang babae na halos 20, matitinding asul na mata, buhok na nahahati sa gitna, itim at puti, eksakto tulad ni Eloise. Ang pangalan niya ay Amelia, sabi ng doktor. Siya ay nairehistro bilang isang ulila. Lumaki siya sa isang pribadong institusyon, at ayon sa pinakabagong record na makikita ko. Nakatira pa rin siya sa rehiyong ito ngayon, ngunit hindi ko alam kung saan. Hindi ko siya nahanap. Hinawakan ni Eloise ang larawan ng 2 kamay, tulad ng isang tumatanggap ng isang piraso na napunit mula sa sarili niyang puso. Ngayon bumalik sa kanila. Amelia, ang kapatid na dapat ay kanyang modelo sa buong buhay niya. Bakit walang sinuman ang kailanman naghanap sa kanya? Tanong ni Eloise, ang kanyang tinig halos tahimik. Hinawakan ng doktor ang kanyang balikat. Hindi ka maaaring malaman. Ito ay mapanganib. Kaya ipinadala ko ang larawan ng iyong kapanganakan. Ito lamang ang paraan upang makipag-ugnayan ka sa akin. Huminga ng malalim si Eloise, naramdaman ang bigat ng tadhana na nagtutulak sa kanyang buhay sa isang bago at nakakatakot na direksyon. Hahanapin ko siya, sabi niya ng matatag. Kahit gaano pa katagal, hahanapin ko ang aking kapatid. Mahina nang umiti ang doktor. Alam ko na sasabihin mo yan. Umalis si Eloise sa gusali na may larawan sa kanyang mga kamay. Naglakad siya sa lungsod na tila pumapasok sa isang bagong pag-iral. Alam niya na ang paghahanap ay magiging mahaba. Alam niya na ang mundo ay muling susubukin siya. Ngunit ngayon ang kanyang puso ay may misyon. Amelia, ang nawawalang kalahati. Nang makauwi siya, tumakbo si Marilyn sa kanya. Mahigpit siyang yakap ni Isaac. Nabasa nila ang katotohanan sa mukha ng kanilang anak bago pa man siya nagsalita. May nakita ka ba? Tanong ni Marilyn nang may takot. Ibinigay ni Eloise ang larawan. Inilagay ng ina ang kanyang kamay sa bibig at umiyak.
Si Isaac din. At sa unang pagkakataon, hindi sakit ang nasa mga luhang iyon. Ito ay isang lumang pag-asa na muling isinilang. Tiningnan ni Eloise ang kanyang mga magulang. Alam ko na kung saan ako nanggaling ngayon, ngunit hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta at ibabalik ko siya. Umiiral siya at buhay siya. Hinawakan ni Marilyn ang kamay ng kanyang anak. Kaya, maghahanap tayo ng magkasama. Ngumiti si Eloise, lumuluha ang kanyang mga mata. Sinubukan ng mundo na paghiwalayin sila. Ngayon, walang makakapigil sa kanilang pag-iisa. Kung nakinig ka sa kwentong ito hanggang dito, salamat sa pananatili hanggang sa huli. At ngayon, may kahilingan ako para sa iyo. Mag-subscribe sa channel upang sundan ang mas maraming kwento na tulad nito. Magkomento sa ibaba kung anong lungsod mo ito pinanood. At kung napanood mo hanggang sa huli, isulat ang salitang muling isilang. At huwag kalimutang panoorin ang mga video na lumalabas sa end screen. Nag-abang sila sa iyo.